Ibig sabihin, paano siya magiging high crimes? Hindi naman sinabi ng Articles of Impeachment kung bakit naging krimen yung sinabi ni VP na pag ako ay may pumatay, pinagbili na rin ako na patayin si Presidente at si Lisa at Satanas. Well, tignan niyo po ha. Hindi naman yung sinabi, may pinagbilinan akong patayin ng Presidente at ang unang ginang. Ang sinabi lang niya, pag merong pumatay sa akin, meron na akong pinagbilinan. So meron bang krimen na condition sa pagkapapatay kay BP? Parang walang ganung krimen. Sa akin, impossible crime na yan eh. Kasi kung nagbilin man siya na kapag may nangyari sa akin, patayin nga itong ibang tao, paano pa mapapruebahan na siya ang mastermind dahil siya nagbilin? Patay na siya. Nakakatawa naman yan. Alam nyo mga kababayan, kung sino man po ang nakakatawa dito, si Harry Roque po yun. Nakakatawa po siya dahil naturingan po siyang abogado, pero pilit niyang tinutwist or binabaluktot, no, yung tama. Nagme-mental gymnastic po siya. Sabi niya nakakatawa daw na paano daw papatunayan na si BP Sara yung nagbilin kung nategi na si BP Sara. Well, simple lang. Meron siyang video. Meron po siyang pag-amin na meron siyang binilina na kung may mangyaring masama sa kanya, ang gantihan ay si PBBM, si FL at saka si Speaker Martin Romualdez. Yun po yung bili ni BP Sara, hindi po ba mga kababayan? So anong pinagsasabi nito na kapag daw nategi or may magtumba kay BP Sara, paano daw papatunayan na si BP Sara yun? Yung nagbilin. Simple lang, may video si BP Sara ng pagbibilin. Ang problema po kasi, no? At ito yung maling-mali na ginawa nila eh. Nagsabi si BP Sara sa video, sa publiko, sa social media, na kapag may nangyaring masama sa kanya, ang balikan ay si PBBM, si FL at saka si Speaker. Ang problema dyan, sa dami ng taong galit kay BP Sara at kaaway niya, paano kung mag-take advantage ang mga yon? They will take the opportunity, yung pagkakataon na pasamain si PBBM sa publiko. So may mga tao, maraming grupos na galit kay BP Sara, mga tao. Paano kung yung mga yun ang gumawa nung sinasabi ni BP Sara? So automatic ba nito ang gagantihan si PBBM, si FL, or si Speaker? Automatic sila yung babalikan? Yon ang naging problema at yon ang hindi sinasabi ni Harry Roque na naturingang pang-abogado. Si Harry Roque at saka po si BP Sara, mga abogado yan. Pero bakit parang nagpapakamangmang sila at hindi nila alam ang batas na naturingan silang abogado na ang dapat legal solution dyan, alam nila ito dapat, ay ang pumunta ka sa otoridad or sa NBI or sa korte, magsampa ka ng kaso nang ito'y maimbestigahan at mapatunayan. Hindi yung magsasabi ka sa publiko, yung mga supporter mo magagalit, no, doon sa taong tinutukoy mo. Na sinasabi mo kapag may nangyaring masama sa'yo, balikan si ganito, si ganyan. Si PBBM, si FL, si Speaker. So yung mga tao, ang naging focus ng galit nila, yung mga supporter nila, kay PBBM, kay FL, tsaka kay Speaker. Pero simula nung araw na sinabi ni VP Sara Duterte, yung bantang yan sa buhay niya, yung kanyang bili na yon sa assassin na kinausap niya, simula nung araw na yon, may pinakita na ba siyang patunay sa publiko na siya'y meron talagang banta from the camp of PBBM? Meron na ba siyang pinakitang ebidensya na siya talaga ay nakakatanggap ng threat mula kay PBBM? Mga kababayan, hindi po ba wala ni isa? Wala ni isa mga kababayan. Parang si alias Rene. Ang daming intriga, ang daming claim, ang daming paratang, akusasyon kay Senator Risa Hontiveros, pero hanggang ngayon magsasampung araw na wala pa rin pinapakitang ebidensya. Diyan talaga magaling ang kampo nila eh, ng mga DDS. Sabi nga ni Duterte, no, nagtatanim sila ng intriga, ng ebidensya, and yung ginawa nila kay Senator De Lima, nagtanim ng witness, tanim witness mga kababayan. Aminado naman dyan si dating Pangulong Duterte. Ngayon, itong ginagawang pagbaluktot ni Harry Roque, para po sa akin siya yung nakakatawa. Ang bihira naman, abogado ka eh, mga kababayan, abogado siya. Alam niya dapat na ang legal remedy or solution dyan is pumunta ka sa otoridad sa NBI
para maimbestigahan yung sinasabi ni VP Sara na threat sa buhay niya, hindi yung mag-a-announce sa publiko. Alam naman niya na ang dami niyang suporta na maaari maniwala, mga gullible pa naman ng mga yon. Tignan nyo, naniwala sila, galit na galit sila kay PBBM, kay FL, kay Speaker, galit na galit sila. Pero, pinatunayan ba ni VP Sara na totoo yung kanyang paratang? Na totoo na merong ng banta sa buhay niya? Diba hindi, mga kababayan, up to now, wala akong nakikitang ebidensya na pinakita niya. Tapos, ang problema nga nito, kapag meron pong dumali kay VP Sara, nakaaway niya, nagalit sa kanya, anong magiging thinking ng mga supporter niya at nung assassin na kinausap ni VP Sara na si PBBM ang may kagagawan? Yan po yung mahirap, no? Nagbanggit siya ng pangalan ni PBBM, ni FL at saka ni Speaker. Pero wala siyang pinapakitang ebidensya na nakatanggap siya ng threat mula sa tatlong yon. Kaya nga po ang delikado ng sinabi ni VP Sara. Yung po ang problema kapag reckless at saka hindi diplomatic ang politiko or ang mamumuno. Magkakagulo talaga. Tignan niyo po, galit na galit ang mga supporter nila kay PBBM dahil dun sa sinabi ni VP Sarang yon. Wala naman siyang pinapakitang ebidensya. Hindi po ba, mga kababayan? At yan po, no? Todo tanggol, todo pagbaluktot ito sa Harry Roque at saka mga DDS. Kahit alam nila na maling-mali. Sa unang pagkakataon sa history ng Pilipinas, si Sara Duterte lamang po ang nagbanta sa Pangulo. Sa Pangulo ng Pilipinas. Si VP Leni, kahit kung yurakan, babuyan, bastusin siya ng mga DDS at saka ni Duterte noon, ni dating Pangulong Duterte, sinabihan pa nga siya ni Duterte na mamatay ka na eh. Sinabihan niya ng ganoon si VP Leni, pero si VP Leni ba naringgan natin? Si Mayor Leni Robredo, naringgan po ba natin ng paggante na may pamimersonal na nagbanta kay Duterte noon? Wala. Stick to the issue lamang siya. Kung magsasalita man siya, may kinalaman sa issue ng bansa. Wala pong kinalaman sa personal. Walang ad hominem, walang panlalait, walang pang-insulto. Pero ang mga Duterte, ang mga DDS, tignan nyo naman kung aalalahanin nyo kung paano nila ginurakan or binaboy at disrespect si former VP Leni Robredo. Pero hindi po na personal si former VP Leni Robredo, walang ganun, walang pagbabanta kahit sobrang grabe yung ginawa ni Duterte kay VP Leni. Pero ngayon, si PBBM, wala rin pamimersonal, walang pagbabantang ginagawa, no? Hindi naman niya ginigipit ang mga kalaban niya sa politika. Pero siya pa yung nakaka-receive ng pambabastos at pagbabanta. No? Yan ang problema, mga kababayan. Yan ang problema, no? Kapag mga abogado ang nagpaliwanag, no? Kahit yung tuwid, mababaluktot nila, yung baluktot, itutuwid nila. Grabe. Alam mo yun, Roque. Deep inside, alam mo yun. Deep inside, alam mo na may nakumit na mali si VP Sara doon. Kasi unang-una, wala siyang pinakitang patunay na meron siya talagang threat from the camp of PBBM. Pangalawa, kung may mangyaring masama sa kanya, si PBBM ang babalikan kasi nagbitaw na siya agad ng salita. Marami siyang kalaban. Maraming galit sa kanya. So, paano ito, mga kababayan? Yan ang problema eh. At yan ang hindi pinapaliwanag nila Roque, naturing ang abogado. And again, bilang mga abogado kayo, dapat alam nyo, alam naman nila to eh. Pero, iniiwasan nilang sabihin. Bilang mga abogado kayo, si Sara at si Roque, bilang mga abogado kayo, dapat alam nyo at sasabihin nyo sa taong bayan na dapat ang naging legal solution, dapat ang naging legal solution ni Sara Duterte doon ay lumapit sa NBI or sa otoridad para maimbestigahan, mapatunayan kung sino or malaman kung sino yung nagbabanta sa kanya. Pero wala eh. No? Kaya yung mga tao, alam nyo, hindi ko na masisi kung bakit nakakakita ako ng mga content na galit kay Sara Duterte at dito kay Harry Roque. Grabe, tinutwist nila eh. Nagme-mental gymnastics sila. Kahit mali yung ginawa ng kanilang mga poon, gagawin nila ng paraan, ng paliwanag para sabihin sa taong bayan na tama or walang mali. Unfortunately, may mga naniniwala sa kanila. Yung po yung nakakalungkot. Ngayon, mga kababayan, sinasabi pala ni Roque na walang mali, no?
na wala palang high crime. Then therefore, ituloy natin ang trial at patunayan nyo doon sa impeachment trial. Ipahiya nyo ang prosecution. Hindi po ba mga kababayan? Ganun lang kasimple yun. Pero todo paliwanag lang kayo sa social media. Hindi nyo naman kayang harapin sa tamang venue. Sa impeachment trial, sa korte, ikaw, Harry Roque, yung mga kaso mo, hindi mo maharap dito sa Pilipinas. Puro ka lang kuda sa social media. Parang si alias Rene, sa social media lang kumukuda. Hindi naman nag-recant sa korte. Wala namang sworn affidavit. Walang sinumpaang salaysay. Puro kuda sa social media. Walang patunay. Kaya ang resulta, nagalit lang din ang mga tao kay Senator Rizal Tiveros. Sa tingin ko, yan lang naman ang goal nila eh. Magalit ang mga tao sa mga kalaban nila kahit walang patunay, walang ebidensya. Hindi po ba? Kung maalala nyo si Ragos, nag-recant siya ng mga testimonya niya laban kay Senator De Lima. Ano ginawa ni Ragos? Formal siyang nagbigay ng press con at kasama niya ang kanyang abogado. Nagsulat siya ng salaysay. Sinumpaan niya ito, pinirmahan niya ito, dinala niya ito sa korte. Doon mismo sa korte, formal niyang binawi ang kanyang mga sinabi laban kay Senator De Lima. Kaya ang korte nakapagdesisyon ng maayos at formal na ma-acquit si Senator De Lima or Congressman Laila De Lima. Ganun po ang sincere at totoong pagbawi ng mga salaysay. On the other hand, si alias Rene, wala. Hanggang ganyan lang. Halos 10 araw na wala sa media, hindi siya nagpapapress con, ni hindi natin alam kung nakipag-usap na siya sa legal team ni Kibuloy para magamit yung kanyang sinasabi sa social media. Wala, hanggang ganyan lang. Parang intriga lamang. Dito natin napatunayan na totoo yung sinabi ni Duterte noon na nagtatanim sila ng ebidensya, intriga. Umamin naman dyan si Duterte, di po ba? Pero hindi natin sinasabi na si Duterte may pakana kay alias Rene, doon sa video ni alias Rene. Hindi po natin sinasabi. I'm just saying, umamin po si Duterte noon. And I think, ginagaya na kanyang mga supporter. Hanggang intriga. Gagalitin ng tao. Pero, walang papakitang patunay. Pero, yung mga supporter nila, naniniwala, nagagalit, parang mga syunga. Hindi po ba mga kababayan? Uto-uto, gullible. Ang daling mapaniwala. Yan po ang problema natin. Hindi lang fake news. Ang problema natin, yung mga uto-uto dito sa bansa natin, mga kababayan. Roque, todo paliwanag kayo dyan sa impeachment ni VP Sara. Bakit hindi nyo ituloy sa trial? Doon kayo magpaliwanag. Mga confident pala kayo eh. Pati sa kaso mo, todo paliwanag ka. Kumpiyansa ka na, mahina yung kaso, ba't ayaw mo umuwi? Di po ba mga kababayan? So kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Bakit ganito sila? Grabe naman, napaka-unfair na sasabihin mo sa publiko, unfair yung ginawa ni Sara Duterte, mga kababayan eh. Sasabihin niya sa publiko na ang balikan, gantihan, or ang itumba ay si PBBM, si FL, si Speaker, kapag may nangyaring masama sa kanya, unfair yun. Dahil wala siyang pinakitang patunay na meron nga siyang banta from the camp of PBBM, and sobrang unfair dahil kung ibang tao ang gumawa nito sa kanya or ibang grupo ang gumawa nito kay VP Sara, ang babalikan si PBBM. Yun po ang sobrang unfair. At yun po ang hindi inaamin nila Harry Roque, mga kababayan. Sobrang daya nila. Madaya po talaga silang lumaban, in my opinion. Kayo na lamang pong humusga sa comment section. Babasahin ko po ang inyong opinion sa ibinahagi ko sa inyo, mga kababayan. Palike po ng ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.